bringing hope the world over. Hope Channel. Muli po ay magandang araw sa inyong lahat, mga giliw po namin, mga taga-subaybay. Nagagalak po kami na tayo pong muli ay nagkasama-sama dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong talakayan, muli na naman po natin makakasama ang ating masigasig na Direktor ng Komunikasyon, Pastor Jose Orbe Jr. Welcome, Pastor. Salamat, Pastor Ben, at kami po ay nagbabalik upang pag-aralan natin muli ang pagiging alagad at paggawa ng mga alagad. Ang atin pong pag-aaral sa linggong ito ay pinamagatang sa mayaman at tanyag. Sa pagtatapos ng ating leksyong ito ay atin pong maunawaan na ang kayamanan ay hindi masama. Gayon din naman na ang mga mayayaman ay may mga tukso at pagsubok na hindi rin naunawaan o nagiging karasan ng iba. Kaya't marahil ay higit natin silang maunawaan ngayon. At hindi mapapatunayan ng Diyos ay hindi nagtatangi ng mayaman at tanyag. At gayon din naman ating maunawaan na anuman ang panlabas na anyo o kalagayan ng tao, mayaman man o mahirap, ang lahat ng tao ay may pangangailangan ng kaligtasan at kapayapaang ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Bago po tayo magpatuloy, ay tayo muna po ay dumako sa ating panalangin. Pastor? Tayo po yumuko sa panalangin. Dakila at mahabagin naming Diyos, Ikaw na lumalang ng langit, ng lupa, at lahat ng naririto. Ikaw, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng aming tinatangkilik at kayamanan. Sa pag-aaral na ito, inaanyayahan namin ang iyong karunungan at banal na espiritu na turuan kami sa mga bagay na hindi lamang magtataguyod ng iyong gawain sa pamamagitan ng kayamanan, kundi gayon din ang maaring maging panganib kung iibigin namin ang kayamanan. Turuan mo kami, Panginoong Diyos, na abutin ang iyong mga anak na pinagpala ng mga kayamanang ito. At nang sa ganon, maging mabuti kaming alagad at gumawa kami ng mga alagad para sa iyong kaharian. Salamat, O Diyos, sa iyong pangako na kami iyong papatnubayan at itataguyod sa aming pag-aaral sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor. Pastor, sa ating pag-aaral ay mapag-uusapan natin ang tungkol sa kayamanan. Ang kayamanan ba ay mabuti o masama? O paano ba natin tinitingnan ang kayamanan? Pastor, maliwanag na ang kayamanan kasi katulad ng anumang bagay, walang katutubong kasamaan o kabutihan. Ito'y ayon sa ating paggamit. Kadalasan, ang kayamanan ay pinakikinabangan kung ito'y ginagamit sa tamang kaparaanan. At lalong higit, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya walang nagmumula sa Panginoon na hindi ikabubuti ng kanyang mga anak. Ito lamang ay nagkakaroon ng bahid na kasamaan kung ito ay ating iniibig o di kaya naman ito'y naglalayo sa atin sa Panginoon. Ito'y simpleng tanong, pero alam mo, napakarami talagang tao ngayon na nag-iisip na ayang kayamanan, naku, ipapahama ka niyan. O kaya kayamanan, naku, hindi ka makakapasok sa langit dahil sa kayamanan. So kaya napakagandang ating maunawang mabuti na ang kayamanan ay hindi naman ito yung sa kanyang sarili, wala siyang samang dala. Alam mo, Pastor, maaring gamitin din kasi yan ang kaaway. Sa kaisipan natin, kung makikita natin ito na may katutubong kasamaan, maaring hindi natin pakinabangan ang kayamanan sa paglawig at pagpapasulong ng gawain ng Panginoon. Kaya mahalaga talagang maunawaan natin ito. Kasi dapat din nating makita na may gagampanang mahalagang tungkulin ang paggamit ng salapi sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Pastor, dito sa ating talatang saluhin ay napakagandang ating tunghayan. Makikita ito sa unang Timoteo, Kapitulo 6, sa talatang 10. Ganito ang wika, mabuting aking basahin. Unang Timoteo 6, talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba
ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So dito ay malinaw na wala namang masama sa salapi o kayamanan. Pero yung pag-ibig sa salapi ang siyang Totoo yun. talagang nagiging ugat ng lahat ng kasamaan at napakarami ang napariwara, napakarami na napahamak. Katulad nga ng binanggit natin kanina, ang salapi ay walang angkin o katutubong kasamaan o kabutihan. Kapag ka ito'y inasam natin at lumagay sa posisyon na tayo'y gumagamit ng tao at umiibig sa salapi, masama. Dapat sana ay nagmamahal tayo sa tao at ginagamit natin ang salapi ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan ay napakaganda yung binanggit mo kasi sa ating panahon ngayon ay may madidinig ka rin na gamitin mo ang tao para magkaroon ka ng salapi. Para magkamit ka ng kayamanan. Ay yung sinabi mo ay ito yung naiibang pananaw na napapalihis Totoo sa kalooban ng Diyos. At dito nga nauwi yung kapahamakan ng marami. Pero kapag ang salapi ating ginamit at ito'y magiging pagpapala at o tulong sa tao, ay ito yung kalooban ng Panginoon na ikabubuti. Totoo yun. Ulitin lamang natin yung mga phrase na yun, ano, Pastor? Ang tamang pananaw ay using things, loving people. No? Ang ginagawa ng maraming tao ngayon kung saan tayo binubulid ng kasalanan ay loving things and using people. Itong hindi maganda. At dito makikita natin pumapasok ang pag-ibig sa salapi at nakakalimutan natin na ang lahat ng ito, no, ay nagmumula sa ating Panginoon na nagkakaloob sa tao. Okay. So Pastor, ano bang pinapayo sa atin ng banal na kasulatan tungkol sa kayamanan? Mabuti siguro, Pastor, tunghayan natin ito, no? Sa Deuteronomio, sa Lumang Tipan, titingnan natin ito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, ang talata naman ay mula 17 hanggang 18. Marahil ay magandang basahin mo ito, Pastor. Okay, Kapitulo 8, ang talata ay 17 hanggang 18. Okay, ganito ang wika. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Kaya kita mo, Pastor, ano? Maliwanag dito. Unang-una, tatandaan natin, hangad ng Diyos ang kasaganahan sa atin. No? Nga lang, ipinahihintulot ng Panginoon na tayo'y matuto na yung ating sarili ay yung tinatawag na self-denial, ano? Upang nang sa ganun, hindi natin ibigin ang kayamanan. Bagamat hangad ng Panginoon na tayo'y managana maging sa mga bagay na ito, inilalayo din niya tayo sa pag-ibig dito sa pamamagitan ng self-denial. Kaya makikita mo sa talata, hindi nais ng Panginoon na makalimutan natin siya. Hindi nais ng Panginoon na makalimutan natin na ang lahat ng ating tinatangkilik ay mula sa ating Panginoon. Okay, may nadinig ako na ang wika ay madalas daw inaalala natin yung regalo na nalilimutan natin yung nagregalo. Tama yun. Parang ganun din, ano? Kapag ang ating pag-iisip ay natutuon doon sa kayamanan, na nalilimutan natin ang nagbigay ng kayamanan sa atin upang mapabuti tayo, ay hindi nakabubuti sa atin. Kaya hindi mo po pwedeng tingnan ang pag-aaral ng kayamanan, Pastor, na hiwalay sa pagiging katiwala. Sapagkat sa pananaw na ito, ginagawa tayong katiwala ng ating Panginoon ng mga bagay na nagmumula sa Kanya. Ibig sabihin, pagka nalimutan na natin ang Diyos na siyang nagbibigay ng kayamanan, ay nagtutuon na tayo ng ating pansin ngayon sa ating mga sarili. Na para bagang, kaya ako nakamit ito dahil sa aking sariling galing. Nagsikap ako. Ay pag nawala yung aspeto ng tayo yung mga katiwala, ay talaga napapahamak tayo at doon pumapasok yung nagiging makasarili, nagiging makamundo, nagiging materialistic tayo sa ating pamumuhay. Ay ang sikreto pala talaga, Pastor, ay kagaya ng binasa natin dito, alalahanin natin ang Panginoon. Tama. Na kung bakit meron tayong tinatangkilik na kayamanan, ay ito'y dahil sa Kanya. At yun ay aakay lamang sa atin para lalo pa tayo magpasalamat. Totoo yun. Sa Kanya. Marami tayong mabubuting halimbawa niyan, Pastor, ano? Sa
tala ng banal na kasulatan, merong mga lalaki na yumaman, pinagkalooban ng Diyos, at sila'y nagtapat. Kaya nga lalo pa silang pinapagyaman ng Panginoon. Naririyan ang mabuting halimbawa ni Abraham. Naririyan ang mabuting halimbawa ni Job. No? Meron din naman tayong halimbawa sa banal na kasulatan na sa kabila ng kayamanan na kanilang tinamasa, nakalimutan nila kung kanino ito nagmula. Sabi mo nga kanina, kung sinong nagregalo. No? Katulad na lamang ni Haring Nebuchadnezzar. No? Basahin natin yan, Pastor, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay dito sa Daniel, Kapitulo 4, ang mga talata pasimula sa talatang 30 hanggang 33. Basahin mo ito, Pastor. Okay, ganito ang wika. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo, at ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor, at siya'y pinalaya sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kaniyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kaniyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. Maliwanag, Pastor. No? Nakalimutan niya doon sa unang talatang binasa natin, nakalimutan niya na ito'y mula sa Panginoon. Hindi pa nga siya tapos magsalita Ipinagmamalaki pa nga niya Hindi pa siya nakatapos magsalita, dumating na ang paghatol. Ang paghatol ng Panginoon. Sa sabi, Pastor, ay ito yung kahihinatnan kapag ka hindi natin kinilala ang Diyos na pinanggalingan ng ating kayamanan. Totoo yun, ayon sa Deuteronomio 8. Kasi kapag ka nalimutan mo na ang Diyos, ay di ang sarili mo nang inatitingnan mo na kaya mo natanggap o kaya mo tinatamasa ang lahat ng ito, ang kayamanan, ang karangalan, ang karunungan, ang lahat, ay dahil sa iyo, ay ito na ang pasimula ng ating kapahamakan. Kaya ididiin natin, Pastor, para sa kapakinabangan ng ating taga-subaybay, maliwanag ang sinabi dito Sabi sa talatang 32, hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Kaya sa Panginoong kapangyarihan yan. Pagka ito'y hinangad natin, alang-alang sa magkaroon tayo ng katakot-takot na kayamanan, naku po, magiging karanasan natin ang naging karanasan ni Nabucodonosor. Hindi nga ba? Tingnan mo mga pelikula. Di ba? Yung mga palabas, matibay na ginagamit nila itong temang ito. Ng yung mayaman, inaapi yung dukha, magpapalit ng kalagayan, yun namang dukha ang magiging mayaman, at minsan ay ipinakikita pa ang pag-iiganti. Kaya makikita mo, sa Panginoon ang paglalaan ng karapatan na mag-ingat ng kanyang mga tinatangkilik. So, Pastor, yayamang nakita natin yung napaka-importanting yan na dinidiin ang banal na kasulatan. Ano ang dapat natin maging pag-uugali dito sa mga, sabi nating, mayayaman, mga tanyag, mga kilala sa lipunan? Paano tayo makikitungo sa kanila? Nako, Pastor, mahalagang usapin yan. Itong dahilan kung bakit patuloy nating pinag-aaralan itong pagiging alagad. Unang-una, nais kong banggitin sa ating pag-aaral, Pastor, mayroong mga alagad na mayayaman. Okay? Meron ding mga dapat gawing alagad na mayayaman. Sa bagay na ito, dapat makita natin, mahalaga, papaano tayo maging mabuting alagad sa kalagayang mayaman. At papaano rin natin maaabot ang mga alagad na mayayaman. Di ba? Pastor, bago natin ipagpatuloyan, gusto ko lang i-clarify, Kasi may mga nadinig ako na nagsasabi, walang mayaman na anak ng Diyos. Katunayan ka
para pumasok sila sa kaharian ng Diyos ay para silang dadaan sa butas singka ng karayom. Ay di ka imposible yon. Kaya ikaw walang mayaman na mga tagasunod ng Panginoon. Pero hindi totoo yun. Uulitin natin, Pastor. Dahil nabanggit mo nga na ang Diyos ay mayroong mga alagad na sila mayayaman. At may mayayaman pa rin sa ating panahon ngayon, kagaya ng binanggit mo, na dapat pa rin abutin. Tama yun. At gawing alagad. At gawing alagad. Siguro, Pastor, mali ang minsang pagkakaunawa natin dito. No? Katulad nga nung sinasabi ng banal na kasulatan, ang mahirap at parang papasok ka sa butas ng karayom, doon sa pag-uugalit, pananaw natin tungkol sa kayamanan. No? Hindi yung pagiging mayaman, kundi yung pananaw natin at pag-uugali natin tungkol sa kayamanan. Kasi yung kayamanan, pagkainibig, nakapagbabago ng pag-uugali ng tao At yan ay nagaganap pagka nalimutan niya ang nagbigay ng kayamanan. Tama yun. Kaya tama yun, Pastor. Maganda nga maging maliwanag yun sa ating pag-aaral at sa ating mga taga-subaybay. Pagka talagang pinasimulan po natin na ang ating pag-uugali at pananaw ay maitututok sa pag-ibig sa salapi at kayamanan, magkakaroon tayo ng suliranin. At magiging mahirap ang pagiging alagad at umakay ng mga alagad. Yan. So pasimulan natin, Pastor. Yung katanungan mo kanina, ang sabi mo paano tayo makikitungo sa mga mayayaman? Totoo yun. Alam mo, Pastor, ang una kong sagot ang paraan na tayo'y makikitungo sa mga mayayaman na ito ay kapag alam natin ang kailangan nila. Kasi lahat ng yan ay iniwanan ng Diyos ng puwang sa kanilang mga puso na sa kabila ng kanilang pagiging mayaman, walang ibang magpupuno dyan sa pagkukulang na yan. Ibig sabihin bagang gaano man kalaki ang kayamanan ng tanggapin ng isang tao, hindi yon sapat para matugunan ang kanyang lahat ng pangangailangan. Totoo yun. At makikita natin yan sa buong aklat ng Ecclesiastes. No? Hinanap ni Haring Solomon ang lahat ng kalayawan ng sanlibutan. Lahat ng maaari niyang maranasan sa kaginhawaan at kasarapan. Pero kita mo, nag-iwan ng puwang pa rin sa puso ni Solomon. Nabanggit mo, Pastor, yan. Kasi nabanggit talaga sa aklat ng Ecclesiastes na may nagpayo sa kanya, mahal na hari, kapag nakuha mo na ang lahat ng kayamanan, ikaw na ang magiging pinakamasayang tao. Pero alam natin ang kanyang buhay ay malungkot kapag hiwalay pa rin sa Diyos. Katunayan, naging kabaliktaran di ba? Nag-iisa siya, nakadama siya ng labis na kalungkutan at kawalan. At sinabi niya, lahat ng mga bagay sa silong ng langit ay pawang walang kapararakan. So ito rin, Pastor, isa rin magandang punto na gusto kong ating maunawaan ng ating mga taga-subaybay na ang kayamanan po ay hindi ito yung lahat. Na para bagang magkaroon lang ako ng kayamanan, wala na akong kailangan, maligaya na ako, nasa akin ang lahat. Hindi pa rin po, sapagkat marami ang tao na ang nakita natin, dumaan na sa pagkakamit ng lahat ng kayamanan, pero hungkag pa rin ang kanilang kaluluwa. Alam mo, Pastor, gusto ko yung kasabihan nating mga Pinoy na sinasabi ng ating mga matatanda, hindi lahat ng mga bagay ay mabibili ng kayamanan. May karunungan dito ang ating mga nakatatanda. Kasi sabi mo nga, maraming maaring nagtatangkilik nito pero hindi sapat sa kanilang buhay. At yun ang dapat nating makita. Ano ang pangangailangan ng mga mayayaman? At doon lamang natin sila maaakay upang maging alagad. Kasi yun ang pupunan At hindi yun disgrasya, hindi yun aksidente, Pastor. Inilaan talaga ng Panginoon sa mga puso ng mayayamang ito upang hindi sila mapalayo sa pag-alaala na sa Diyos nang gagaling ang kayamanang ito. Kaya babanggit ako ng halimbawa, Pastor, 4 ang pangunahing pangangailangan ng mayayaman. At dapat nating tandaan ito. Para hindi natin malimutan, ito'y lahat nagpapasimula sa letter D, Pastor. Letter D. Una, ang sabi doon, ang mga mayayaman ay may pangangailangan ng kagalingan sa kanilang spiritual disease. Ang magambuting halimbawa natin dyan, Pastor, si Naaman. Kita mo, si Naaman nagkaroon ng sakit. At humahanap siya ng lunas. Maaring ang ganito ring karanasan ay matutukoy natin sa kanilang spiritual na kalagayan. May pangangailangan ang mga mayayaman na ito, sakit na parang hindi gumagaling sa kanila. Na parang bang nagmimithi sila ng kagalingan sa isang makapangyarihang Diyos. Kaya kita mo si Naaman, Pastor, ang mabuting halimbawa ng mayaman, tanyag, di ba? Pero meron siyang spiritual disease, katulad din ng kanyang physical disease. Ang inalok ng babae, di ba? Ang inalok niya ay sumampalataya ka. Itinuro siya kay propeta, di
Di ba? Aha. At ang turo sa kanya ay sumampalataya ka. Mhm. Ayaw niyang lumubog ng makapitong beses sa maduming ilog. Pero ang sabi, sumampalataya ka. Kaya kita mo, Pastor, dapat maipakita natin sa mga mayayamang ito ang pangangailangan nilang gumaling. Sabi Pastor ay, kapag meron tayong pag-uugali na, mayaman na yan, nasa kanilang lahat, lalo tayong nahihirapan umaabot sa kanila. Tama yun, Pastor. Pero pagka naunawaan natin na may pangangailangan sila at ako'y merong maitutugon sa kanilang pangangailangan, ay doon tayo nagkakaroon pati ng lakas ng loob na lapitan sila at ipagmalasakit sila. Tama yun. Ang dapat na lugaran natin doon ay yung babae na alipin. Mhm. Di ba? Inabot niya yung mayamang amo niya. At ang kanya lamang inukol ay sumampalataya ka doon sa propeta ng ating Panginoon. Kaya dapat wag tayong mangilag, Pastor. Hindi madadaan ang pag-abot sa mayayaman sa bihis. Magaganda ang bihis nila. Magagara, mayayaman, mamahalin. Dapat ganun din ang bihis natin. Hindi. Hindi. Ang mga mayayaman na ito'y may sakit na tinatawag na spiritual disease. Nais nilang makahanap ng kagalingan. At ang kagalingan ito'y maipagkakaloob natin. Turuan natin silang sumampalataya sa isang makapangyarihang Diyos. Yan. So, spiritual disease. Yung ikalawa, Pastor, ang tawag ay spiritual destitution. Ibig sabihin, kung papaano sila sagana, ay salat naman sila sa mga bagay na espiritual. Ibig sabihin, nararamdaman din nila na may kulang sa kanila. Na yun ay may kinalaman sa kapangyarihan na hindi siguro nila maunawaan. Bagamat may mga tao talagang ayaw nilang kilalanin ng Diyos, pero naunawaan din nila na may kulang. Tama yun. At doon sila naghihirap. Ang mabuting halimbawa natin yan, Pastor, mula lumang tipan, dumako tayo sa bagong tipan, yung tinatawag na lalaking mayaman, di ba? Batang lalaking mayaman. Biruin mo yan, nasa kanya ng lahat. Pero nung hamunin siya ng Panginoon, na ipagbili mo ang iyong mga tinatangkilik, boom! Lumitaw ang pag-uugali ng mayamang ito. Doon natin nakikita, mayroon siyang pangangailangan. Ang tawag dito ay spiritual destitution. Alam mo ang alok ng Panginoon? No? Ang alok ng Panginoon, maging mapagkaloob ka. Sa ating pangsalita tinuruan siya ng Panginoon yung philanthropic work. Dapat ay mapagbigay siya. Hindi lamang yung kanyang isipin sarili. Ay, naku, Pastor. Kundi ang makatulong siya. Diyan tayo maling-mali. At marahil ito rin yung isang sakit ng lalaki na yung may pagkamakasarili siya, kaya ang gusto ng Panginoon, turuan siya kung paano siya magbigay. Totoo yun. Alam mo, Pastor, nakikita ko, sa maraming paraan, tinitingnan natin ang mga mayayaman para lang hingan. Hindi muna natin sila ginagawang alagad. Para nang sa ganon, yung kanilang philanthropic work ay pinagpapala ng ating Panginoon. No? Kaya dapat para magawa nating alagad itong mga mayayaman na ito, ibalik natin sila sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Jesus. Sabi ni Jesus ipagbili mo. Pagkatapos ay ipagkaloob mo sa iba. Pagkatapos ay saka mo ako sundan. Dapat ganito rin ang gagawin natin sa mga mayayamang ito. Kasi gustong-gusto nila yung philanthropic work O tingnan mo yung mga mayayaman sa ating lipunan. Gustong-gusto nila yung nagpapatayo sila ng mga alaala nila. Gustong-gusto nila yung nakapagbibigay sila sa iba. Wala nang mapaglagyan Wala nang mapaglagyan. Ako may mga kilala rin, mga tao na ang iniisip din ay ano yung pwede nilang maitulong, paano sila magiging bahagi ng lipunan, ano yung pwede nilang magawa. So, meron silang mga kaisipan din na hindi lang pansarili. Kaya huwag manghihingi, Pastor. Ibigay sa kanila kung saan maaari silang makapaglingkod at makapagsauli sa Panginoon. Yan. Diyan natin sila ginagawang alagad. Di ba? Itong pangatlo, Pastor, yung tinatawag na meron din silang spiritual degeneration. Naghahanap sila kung paano mapaigi ang buhay nila. Bakit karami-rami ng pera, hindi naman nababagong ugali? Di ba? Akala mo ba'y nabibili ng pera ang pag-uugali? Hindi. Kaya meron silang pangangailangan. Naghahanap sila ng isang kapangyarihan na babago sa kanilang pag-uugali at buhay. At ang mabuting halimbawa natin ito, Pastor, si Nicodemo. Di ba? Si Nicodemo, Pariseo, maalam, mayaman, tanyag sa kanyang lipunan. Pero bakit siya nakakadama ng isang kulang pa sa buhay niya? Ang alok ni Jesus. Sabi ni Jesus, ye must be born again. Kaya regeneration Kaya ang inalok ng ating Panginoong Jesus sa kanya yung makita sa kanya yung fruit of the Spirit.
Ang alok ng Panginoon, huwag mong hangarin yung iba. Kinakailangan ito ang makita sa iyong buhay. Alam mo, Pastor, si Nicodemo, hindi doon naman nabago antimano. Di ba? Bumilang ang matagal na panahon. Oo. Pagkatapos pang ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, saka pa nakita ang tunay na pagbabago ng buhay ni Nicodemo. At naroon din pa rin yung idea na huwag tayong basta humatol. Kung sa biglang tingin ay para bagang wala lang sa kanila. Kasi kagaya ng karanasan ni Nicodemo, yung una niyang pakikipagtagpo sa Panginoon ay kanyang para bang binaliwala lamang. Totoo yan. Kasi mukhang napakalaki para sa kanya ang gagawin niyang hakbang para sumunod sa Panginoon. Pero nung ating Panginoon Jesus ay namatay na, ay dito niya binigay na yung kanyang buhay sa ating Panginoon. Nung una, nagtatago pa siya. Oo. Patago pa ang kanyang ginawang pakikipagkita. So napakaganda talaga na ang ating pakikitungo sa kanila ay sa mga mayayaman ay hindi parang hatulan sila o isipan sila na sila ay walang paghahangad ng kaligtasan. Wala sa atin siguro wala sa atin ang karapatan na humatol sa kanila. Pastor. Kaya ulitin natin, itong pangangailangan nila na spiritual degeneration, ang inalok ng Panginoon ay bunga ng banal na espiritu. Kasi ye must be born again. Ang bagong buhay ay sa banal na espiritu. Doon lamang mababago ang kanilang buhay. Doon lamang mababago ang pag-uugali nila. Yung panghuli, Pastor, na pangangailangan ng mayayaman, ay yung tinatawag nila na spiritual desperation. At talagang wala na, desperado. Wala na silang maisip. Ano pa bang pupwede sa buhay ko? Ano pa bang pag-asa ko? Kasi may mga sarili silang problema Ang mabuting halimbawa nito, si Sakeo. Desperado yan. Desperado kasi umakyat pa ng puno yan. Gusto talaga niya makita ang Panginoon. Kasi nadama niya yung kanyang pangangailangan. Nasa kanya ang lahat ng kayamanan, pero walang kwenta para sa kanya. Meron siyang hinahanap na puwang Hindi pala po pwede yung sa pandaraya niya, mahuhustuhan yung kayamanan niya ng mga kalungkutan o marahil isang puwang na hindi mapunan ng kayamanan. Kaya kita mo naman, kahit nakahiya-hiya, talagang umakyat ng punong kahoy. No? Muli, si Jesus na naman ang mabuti nating halimbawa rito. Ang sagot ni Jesus sa kanya ay magpatawad at humingi ng tawad. No? Ang gusto ni Jesus ay makaranas si Sakeo ng kapatawaran. Kasi alam ni Sakeo na nandaya siya Pastor. Pakiwari ko dito sa ating lipunan maaari ring maraming yumaman ng dahil sa si Sakeo kanyang binanggit na kung siya nakapandaya, ibabalik niya makaapat. Kita mo? Ibig sabihin nito ay alam niya kanyang ginagawa na siguro kung ang pataw na buwis ay halaga 100 lamang, ay ginagawa niya nga 400 para may kabig siya. Kasi kinumpronta siya ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung pangailangan sa kanya. Sa kabila ng kanyang kayamanan, nararamdaman niya na malayo siya sa mga tao. Walang nagmamalasakit sa kanya dahil alam ng lahat na mandaraya siya. Kaya kita mo naman, ang ibinigay ng Panginoon sa kanya upang gawin siyang alagad ay patawarin siya. Di ba? Bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, bumaba ka diyan. At ako'y kakain sa iyong tahanan. At doon ay ipinagkaloob niya ang pagpapatawad. Dito makita rin natin kung paano pinakitunguhan siya ng ating Panginoon. Bagamat siya isang makasalanang kilalang-kilala sa kanyang lipunan, pero ang Panginoon ay nakitungo sa kanya. At ang bunga nito, siya naging isang alagad. Totoo yun. So ito yung gusto rin natin mangyari sa ating kapanahonan, na tayo po lahat mga kaibigan ay may mga kakilala tayong mayaman. Sabi na natin ang iba dyan ay na-involve sa mga iba-ibang mga maling pamamaraan ng pagkakamit ng kayamanan. Hindi natin sinasabing mga mayaman ay gumawa ng mga kasalanan. Pero alam naman po natin sa ating panahon na kaya yumaman ng gayon na lamang isang tao ay marahil ay na-involve siya sa mga illegal o hindi tamang pamamaraan. Bagamat meron din naman talagang mga mayayaman na talagang sa mabuting paraan. Sa tamang paraan. No? Tamang paraan. Pero ang tinutukoy natin dito ngayon, may mga mayaman na sabi natin sa maling paraan. Pero, kasi hayag si Sakeo pero hindi sila tinalikuran ng Panginoon. Na waring bagang wala silang pag-asa. Totoo yun. So ito yung mabuting halimbawa na ating gawin na kung makita man natin yung ating mga kaibigang iyon, ay pakitunguhan natin. Katulad ni Jesus. At tingnan natin sila may pangangailangan, tayo makakatulong din sa kanila. Ituro natin kay Jesucristo. Kasi si Jesucristo lamang ang makapagpapatawad sa kanila. Dapat maging matibay sa kanilang kalooban ng ating Panginoong Jesus ay tunay na nagpapatawad. No? Ulitin ko, Pastor, yung mga bagay na yun. Unang-una, nangangailangan ng mga mayayaman itong tinatawag na spiritual disease. Ito ang kanilang kalagayan. At ang sagot ng Panginoon, faith. Diba? Yung ikalawa, ang sabi, spiritual destitution.
Isa na namang D. At ang sagot ng Panginoon, sounds F, philanthropic work. Binigyan sila ng pagkakataon na gumawa at magbigay sa mga dukha. Yung pangatlong sabi doon spiritual degeneration. No? Gusto nila na magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Ang ibinigay ng Panginoon sa kanila, isa na namang F, fruit of the Spirit. Bagong buhay sa banal na Espiritu. At yung panghuli, yung tinatawag nilang spiritual desperation. Desperado na makasumpong sa Panginoon. Ang ipinagkaloob ng Diyos ay isa na namang F, forgiveness. Pagka natukoy natin itong apat na ito, Pastor, alam natin ang iuukol din sa kanila. At sa pamaraan na ito, maaakay na natin sila na maging alagad ng ating Panginoon. Okay. At yan ay, Pastor, napakagandang kaisipan na huwag tayong basta para bagang naalangan tayo sa kanila lumapit, para nahiya tayo o natatakot tayo. Tingnan lamang natin mga kaibigan, sila yung mga may pangangailangan din. At alam po natin tayo makakatulong. Ay bakit natin ipagkakait? Bakit hindi natin sila lapitan? Kung ipinagmamalasakit natin na mahirap, bakit hindi natin pwede ipagmalasakit ang mga mayayaman? Ito mga mahihirap, sabi natin talagang kitang-kita kagad yung pangangailangan nila na lumalapit sa Diyos. Ito namang mga mayayaman, medyo patago pa. At ibang kanila ipinapakita, ay tayo naman na nakakaalam ng tunay nilang katayuan, ay huwag na tayo mag-alinlangan pa na lapitan sila at ipadamahan natin sila ng pagmamahal, maibaling natin sila sa ating Panginoon. Siyempre, i-consider din natin yung mga timing at yung mga tamang pananalita. Yun yung mga factors na dapat natin isalang-alang. Pero ang punto, huwag tayong mahiya o para baga nangingimi na lapitan sila o natatakot na tukoy natin na may kinalaman sa ating Panginoon dahil ito'y kanilang pangangailangan. At alam po natin tayo makakatulong. Kaya lapitan po natin sila. Sabi na nga ng may akda ng leksyon natin, Pastor, tayo daw sa mga mayayaman ay ambassador, no? Kinatawan ng ating Panginoon. Kaya walang dahilan na tayo'y mangingimi na dalhin sila sa ating Panginoon upang maging alagad. Meron nga lang ibang nakapag-iisip na para maabot mong mayaman, dapat mayaman ka rin. No? Marahil ipinahihintulot ito ng Panginoon. Subalit hindi dapat ito maging dahilan upang sabi mo nga, mangimi tayo. Kasi marami naman tayong halimbawa, katulad ng alipin na babae, kay Naaman. No? Malayong malayo yan. Si Jesucristo ay namuhay din ng may kahirapan sa buhay. Ano? Pero naabot niya ang mga taong nasa lipunan. Kaya hindi dahilan na dapat maging mayaman tayo para makaabot tayo sa mayayaman. Marahil ang kaisipan ay itong mga mayayaman, mas madali nilang maabot ang mga kapwa nila mayaman. Pero hindi nangangahulugan na, ay mahirap lang ako, silang mayaman ang dapat umabot doon. Ay huwag ganoon na mangyari. Mali. Kasi bagamat sabi natin malayo ang diferensya natin sa katayuang pinansyal o sa lipunan, ay nandoon pa rin yung ating kaisipan nga, may pangangailangan sila na tayo pwede makatugon. Totoo yan, Pastor. Kaya pumanig naman tayo dun sa alagad na mayaman. No? Kaya pag kay alagad naman na mayaman, hindi ka dapat umasta na mayaman ka rin para maabot mo siya. Ito ang pagkakataon na maipakita mo, no, ang salamin ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Lalong mamamangha ang mga taong ito na sa kabila ng kapantay nilang kayamanan mo, ay namumuhay ka ng simple at nakakakitahan ka ng likas ng ating Panginoong Hesus sa iyong pag-uugali. Nandoon yung pagpapakumbaba at hindi para ibaling ang pansin ng tao sa sarili at sa kanya naabot, kundi maituro ang tao sa ating Panginoon. Kasi alam mo, Pastor, yung mga mayayaman na yan, ang hinahanap talaga nila yung mga totoong tao eh. Kasi alam mo, maano sila, yung mapagduda sila, na pagka may nakikipagkaibigan sila, nakikipagkaibigan ito eh. Ikaw nakikipagkaibigan ka sa akin kasi mayaman ako eh. Gusto mong kahit na paano eh, mas makatanggap ka eh. No? Kaya duda sila, karaniwan. Kaya importante sa atin na bagamat tayo'y mayaman o bagamat tayo'y dukha, ipinakikita natin ang tamang pananaw ng ating Panginoon Hesus sa kanila at yung tamang simpleng paraan ng pamumuhay. Na kahit na wala tayong kayamanan, meron tayong inner peace na tinatawag na nakapagtitiwala tayo sa Panginoon at nakikita sa atin ang kagalakan, kapayapaan sa ating Panginoon. Hindi sa mga hiyas, Pastor. Minadiling ka rin ako isang taong mayaman. Sabi niya, alam mo, ang kailangan namin ay yung simpleng taong mapagkakatiwalaan. Hindi basta sa kasuotan ni maayos, kundi
Ang So, maganda pati sa yung ugali. maayos, pero ang pangunahin ay ito bang taong ito yung mapagkakatiwalaan. Ay minamahal ng mga kaibigan, tayo mga alagad ng ating Panginoon, Amen. ipaabot natin sa mga taong mga mayayamang ito at mga tanyag nito na bagamat simpleng mga tao lamang tayo, pero tayo yung mga taong mapagkakatiwalaan. Mga yun. taong nagmamalasakit. Mga taong aakayin sila hindi sa kapahamakan, kundi ang sila'y mapabuti at magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Totoo yan, Pastor. Alam mo, ang totoong mayaman, Pastor, yung talagang maraming pera. Talagang hinahanap nila sa lipunan. Sino ang pupwedeng humalili? Sinong pupwede nilang mapaglaanan? Lalo na pagka walang mga kamag-anak. No? Kaya talagang mahalaga na maipakita natin ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon sa simpleng pamumuhay. Subalit sabi mo nga, mapagkakatiwalaan. Pastor, dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, sa talatang 1 hanggang 15 ay dito na itala yung karanasan ng binanggit mo kanina, no? Si Nicodemo, na siya isang lalaking mayaman, isang lalaking mayroong mataas na posisyon sa lipunan. Pero dito makita natin na siya palihim na nakipagtagpo sa ating Panginoong Hesus. Now, paano mo nakikita na dito kasi hindi ito yung tayong lumapit sa Kanya. Sabi natin na hindi yung mahirap ang lumapit sa mayaman, kundi yung mayaman ang siya lumapit ngayon sa ating Panginoon. Kaya lamang makita natin, patago nga. So anong makikita mong kaisipan dito ng mayamang patago pa siya na gusto makipagtagpo sa ating Panginoon? Alam mo, Pastor, una kong nakita, pinagbigyan siya ni Jesus. Hindi ba? Hindi ba nandoon yung kaisipan kaya na para bang ipokrito na bakit kinakailangan patago? Alam kasi ng Panginoon ang pangangailangan niya. Di ba? Talagang spiritual degeneration Kaya pinagbigyan siya ng Panginoong Hesus. At doon kinatagpo siya ng Panginoon. Nakita ng Panginoon na ang kanyang pangangailangan ay isang pagbabagong buhay sa kanya. At ayon, kasi nga, siyempre, kaisipan ng marami, mahirap kang maging propeta sa sarili mong bayan. No? Kaya marahil natatakot siya na siya ay pulaan o di kaya ay siya ay pag-isipan na hinaharap din niya ang ating Panginoong Hesus. At dito ipinakita ng Panginoong Hesus na hindi siya mahahadlangan upang tugunan ang pangangailangan ni Nicodemo. Okay, so Pastor, anong prinsipyo makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay nakitungo dito sa mga mayayaman at mga tanyag? Tinatawid ng Panginoon. Inabot niya. Yeah. So Upang hindi niya makuha. nireject. Totoo At hindi niya sinabi marahil na patago ka pa Hindi. No. Manaka pa ang kanyang ginawa rito ay ipinakita niya na lahat ng tao ay tinuturing niya na may pangangailangan at gusto niyang makatugon sa kanilang pangangailangan. Alam mo, magandang yan. Pag-uugali ng ating Panginoong Hesus, di ba? Wala siyang itinakwil. Totoo yun. At talagang kita mo naman ang yung sinseridad ng ating Panginoong Hesus na maipakilala kay Nicodemo ang kanyang katotohanan. So at dahil sa pangyayaring ito ay naging isa siyang mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Pastor, mayroon pa isang magandang halimbawa, si Mateo. Ayun, isa ring mayaman. Isa siya sa mga tax collector. Dahil sa siya nilapitan ng ating Panginoon, tinawagan siya, pinagkatiwalaan siya, binigyan siya ng pagkakataon, ay nakita natin hindi lang siya naging isang alagad ng ating Panginoon, kundi siya naging isa pa sa mga manunulat sa Bagong Tipan. Totoo yun. Ito isa sa mga magandang halimbawa ang ginawa ng ating Panginoon Hesus na wala siyang itinakwil na tao, kundi ang lahat ng tao kanyang tinitingnan mayroong may pag-asa at may pagkakataon pa na sila ay maging mapagkakatiwalaang mga anak ng Diyos. Totoo yun. Isa pang halimbawa niyan, Pastor, si Lucas, no? Dr. Lucas, no? Kita mo, isa rin siya sa sumulat sa Bagong Tipan. Kaya makikita mo talaga maraming mayayaman na pagkatama ang kanilang tugon sa panawagan ng Panginoon upang maging alagad, talagang pinagpapala sila at nakakakitaan sila ng pagiging tunay na alagad. Pastor, dito sa ating pag-aaral, binanggit mo rin kanina, no? Merong sa aklat ng Mateo Kapitulo 19 yon, nariyan yung lalaking mayaman na naghahangad na pumasok sa karya ng Diyos, pero hinarap din siya ng ating Panginoong Hesus, Pero siya ay umuwi na nalulumbay dahil sa kanyang malaking kayamanan. So anong leksyon ang ating mapupulot mula rito? Hindi kaya bigo ang ating Panginoong Hesus sa pag-abot sa mayamang lalaking ito? Alam mo, Pastor, mahalagang tanong, Kasi inakala ng marami, katulad nung pinag-usapan natin kanina, na hindi lahat kasi ng mayaman na ipinakilala natin ang Panginoon sa ating iba't ibang kaparanan at inakay natin sa Kanya
ay mababago. Tumugon sa Oo. paanyaya. Hindi lahat eh. Mhm. Subalit, ang itinuturo sa ating prinsipyo dito, hindi dapat natin pabayaan na ipakilala sa Kanya ang katotohanan. At yun ay akayin sila na dapat ay higit na pinaglalaanan nila ang Diyos sa halip ng kanilang kayamanan. Kaya hindi po pwede yung sabihin natin na wag ko na lang sabihin yung dapat, no? O di kaya ay natatakot tayo na banggitin yung kinakailangan nilang katotohanan upang maakay sila sa Panginoon. Dahil nga mayaman o kaya mawala yan. Ay, huwag mong sabihin yan. Mong sabihin yan, hindi na yan magbibigay. Bakit ba tayo ganun? No? Minsan iniisip lamang natin na magiging maalwan yung ating pananalita o simpleng pananalita para hindi natin masaktan. Kasi marahil ang pangamba ay baka pag sinabi natin ito ay lumayo na. Oo. Pero may mga pagkakataon na ituturo ng banal na espiritu na dapat talagang sabihin natin yung kinakailangan ng kanilang kaluluwa. Sa sabi, Pastor, ay basta gawin natin yung ating bahagi. Totoo At ang yun. banal na espiritu na ang gagawa. Ngayon, kung talagang siya ay umalis pa rin, kagaya ng ating nabasa sa Matthew, yung lalaking mayaman, ay nagampanan natin yung ating bahagi. Totoo yun. At Pastor, alahanin natin na sa lalaking ito talagang umalis siya na namanglaw. No? Kaya wag nating kaliligtaan na hindi lahat ng tinatawag ng pagiging alagad na mayaman ay natugon. Pero magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon na naganap natin na maipakilala ang katotohanan sa kanila. At ang katotohanan na ito na ipinakilala ni Jesus higit sa kanilang kayamanan, ang mas mahalaga ay yung nakapaglalaan sila ng kayamanan sa langit na bayan. Pastor, nakita ko itong halimbawa ng lalaking mayaman na ito na maganda rin ating ipaunawa doon sa mga mayayaman. Maipaabot natin sila sa kanila ang kwentong ito. Na may mga tao na matapos na dalhin sa kanila ang dakilang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang pagliligtas na ginawa sa sangkatauhan, ay tinanggihan nila. Ipakita natin na sa bandang huli, ang lalaki ito ay mapapahamak. Ibig sabihin, para ipinapaunawa natin sa kanila na ganito rin ang mangyayari sa kanila. Totoo yun. Na matapos natin dinadala sa kanila ang liwanag ng pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon at tatanggihan nila sa bandang huli ay ito rin kanila rin pagsisisihan at Totoo magiging kanilang kapahamakan. Maari nga, Pastor, na binanggit sa kanya ng ating Panginoong Hesus yung mga salita sa Marcos Kapitulo 8, ang talata ay 36. Basahin mo nga ito, Pastor. Ito, ganito ang wika. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Kita mo? Yan ang katotohanan na talagang idiniin ng ating Panginoong Hesus. Bagamat masakit ito doon sa lalaking ito, ay talagang ibinigay ng ating Panginoong Hesus. At marahil magandang atin talagang ipaalam din sa kanila ito na sabihin na nating natatakot tayo na baka hindi sila bumalik, pero kailangan talagang ipaabot natin sa kanila ang katotohanan. Totoo yun, totoo yun. At mahalaga na babanggitin natin ito kung meron tayong na-establish, yung meron tayong nagawa ng ugnayan sa kanila. Kasi kung di ka nga namang kilala, bigla kang babanat ng ganitong talata, may mahirap. No? Papasok talaga doon yung meron na ba tayong relasyon sa kanila para masabi natin yon. Nasabing sila nagtitiwala sa atin at pinagkakatiwalaan tayo. Kasi ang lalaking ito, sa tala ng kasaysayan ng banal na kasulatan, talagang masugid na sumusubaybay sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung pagkakabanggit niya ng mga kautusan, napapakinggan niya ito sa ating Panginoong Hesus. Kaya talagang matamang ibinigay na Hesus ang kailangan ng lalaking ito. Pastor, sa ating panahon ngayon, paano ang ating mga iglesia ay magkakaroon o makakagawa ng estratehiya na abutin ang mga taong mayayaman sa ating lipunan? Katulad nga niyan, Pastor, maraming mga paraan. Pero pangunahin dito na magkaroon tayo ng relasyon sa kanila. Mahirap o mayaman, pagka kinikilala natin na tayo'y ambasador ng Panginoon, at sa kasimplihan ng ating buhay, may kapayapaang nagmumula sa ating puso't banal na espiritu, dapat ay nakikihalubilo tayo sa kanila. Huwag tayong mangingilag. No? Maganda ring halimbawa yung abutin natin sila sa mga panahon ng kanilang kalumbayan. Maalala ko, Pastor, meron tayong isang karanasan na tayo'y nagpaabot ng sulat, ng pakikiramay at pagdadalamhati sa isang kilala sa lipunan, na talagang iyo'y talagang kanyang pinagpahalagahan
na sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang posisyon, sa kabila ng kanyang katanyagan, nakita niya na meron palang mga taong ganito na nagmamalasakit sa atin. Ito'y maganda nating gawin. So, ibig sabihin ng opportunity ito na sa panahon ng kanilang mga pagdadalang mahati marahil o sa panahon ng kanilang, sabi nating mabigat na karanasan, ay dito naman tayo nagpapaabot sa kanila ng pakikisimpatiya. Yung ating kakayanan, Pastor, na magbigay ng kaaliwan sa pamamagitan ng pag-awit, no? Para sa Panginoon. Magandang ginaganap natin ito sa mga kaibigan nating mayayaman at kilala sa lipunan. Sa sabi Pastor, gagamitin pa ulit natin dito yung tinuturo sa atin sa Mainstream Healing, page 143, na yung Christ method alone. Tama yun. Na tayo kinakailangan pumaroon sa kanila. Kasi wala talaga tayong magagawa kung hindi na sila paroroonan. Totoo yun. At kapag tayo naroon na, ay makisimpatiya tayo. Kung sila'y nagagalak, makigalak. Kung sila'y naroon yung malasakit. Madama nila na tayo ay nagmamahal sa kanila. At pagkatapos isipin natin paano tayo makapaglilingkod sa kanila. At yun ang mga pamamaraan din para mawin natin ang kanilang pagtitiwala sa atin. Ito yung pamamaraan natin, Panginoon, na abutin natin itong mga mayayamang ito sa paraan din ng ating Panginoon. Saka pa lamang tayo makapagsasabing, tingnan mo, ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Saka pa lang tayo makapagsasabi ng mga salitang talagang maaring makapagbago talaga ng kanilang mga buhay. So, ibig sabihin, huwag natin bibiglain naman na ikaw, kailangan mo ang kaligtasan, ay mabibigla rin yung tao, Hindi nila maunawaan yun. Hindi maunawaan. Ang tendency niyan ay talagang lumayo na salim na napabuti sila, inapahamak pa. Dapat din siguro, Pastor, maalala talaga natin na sa kabila ng kahit na ikaw'y mayaman o mahirap, kinakailangan ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Wala nang mainam pang abutin ng mga taong ito, kundi makita sa atin ang kagalakan na tayo nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng simpleng paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin tayo nagiging mabuting halimbawa sa kanila. Na kung dumaran mas mga pagsubok, kita rin nila tayo na tayo ay pungbuo ang ating pagtitiwala na Diyos ang siyang gagawa para sa atin. Alam mo, Pastor, minsan naanyayahan ako ng isang tanyag na nagmamay-ari ng maraming mga pamilihan dito sa ating lipunan. Pagdating ko doon, naroon ang lahat ng mayayaman na inanyayahan. Nagtagal pa siya bago dumating. Subalit nung siya'y dumating yung kanyang alipin at nagsabi na naririto na po ang mayamang ito. Alam mo, nung binanggit niya, sabi niya, ang suot niya ay pantalon na itim, pagkatapos ay simpleng long sleeves, at pagkatapos ay walang anumang alahas, pero napakayaman ng babaeng ito. Alam mo, lahat ng mga panauhin na naroon overdressed, Pastor. Kaya talagang nagsipagbihis, pumunta sa mga restroom. At pagdating nitong mayaman na ito na panauhing pandangal, makikita mo ang kasimplihan ng kanyang buhay. Hindi pala madadaan lamang sa mga alahas upang maabot natin ang mga taong ito. Hindi sa kotse, hindi sa magarang bahay, kundi maipamuhay natin ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin. Mabuting halimbawa. Okay, Pastor. So tayo dadako na sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Mga giliw namin, mga taga-subaybay, ating pinag-aaralan ang isang napakahalagang bahagi na madisipulo rin natin, hindi lamang ang mahirap, kundi din abutin din natin ang mayayaman. At maunawaan natin, sila rin ay pinagmamalasakitan ng ating Panginoon. Sila rin ay may mga pangangailangan, maaari tayo makatulong at maging kasangkapan tayo upang maabot sila at madala sa karya ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Mayaman man o mahirap, silang lahat, tayong lahat ay mahal ng Diyos. At yayamang tayo yung mga tinawag ng Panginoon upang maging kanyang kasangkapang abutin sila, gawin lang po natin ating bahagi. Maging mabuti tayong tagasunod ng ating Panginoon. Gawin natin ang kanyang magandang halimbawa at ako'y naniniwala sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, ang mga taong ito ay ating madadala sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyo at sa ating pagtatapos, tayo po'y dadako na sa ating panalangin. Purihin o dakilang Diyos ang inyong banal na pangalan. Napakabuti niyo po. Tunay na wala kayong hinahangad na may mapahamak, kundi ang lahat ng tao ay sumampalatay sa inyo at magtamo ng buhay na wala hanggan. Sa aming kapanahonan, O Diyos, nakikita namin ang iba't ibang uri ng mga tao sa lipunan. Nariyan ang mga mayayaman, ang mga tanyag. Nariyan din ang mga mahihirap. Subalit kayo hindi nagtatangi ng tao. Ang lahat ay inyong ninanais mapadalhan ng pabalita ng kaligtasan
at ang sila'y maakay sa pagkilala sa inyo, pagpapasakop sa inyo, at sila'y magmana ng buhay na walang hanggan. Panginoon, narito po kami na inyong mga lingkod. Inyong mga tinawagang mga anak, binibigyan ng mga gawain. Kami humayo at abutin sila at sila man ay gawing mga alagad ninyo na magmamana ng buhay na walang hanggan. Panginoon, bigyan kami ng tapang, ng lakas ng loob, ng mga pamamaraan at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Kami po'y mga kasangkapan lamang na inyong gamitin upang maabot sila at sila, Panginoon, ay madala sa inyong banal na kaharian. Hayaan po ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay at mga paglilingkod, maluwalhati ang inyong banal na pangalan. Matapos na ang inyong banal na gawain at makauwi na kami sa langit na bayan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Kami po, Panginoon, ay bigyan ng maraming karapatan, maging kasangkapan po ninyo, maging inyong mga kamay na gagamitin upang abutin ang mga mayayaman para sa inyong kaharian. At igawad sa amin, Panginoon, ang masagana po inyong basbas, ang inyong mayamang pag-ibig at kabutihan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po, mga giliw namin, mga taga-subaybay. Sana po ay sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay tayo po ay makaganap na naman ng napakahalagang gawain ng ating Panginoon, ang tayo humayo at gawing alagad ang mga bansa para sa karangalan at kapurihan ng ating Panginoon. God bless you at maraming salamat sa inyong lahat. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members
gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Simple question. Do you like Hope Channel? Sergio, I know you do, man. Well, if you like us enough to invite us into your home, why not like us on Facebook? You won't be alone. I like Hope Channel, so I liked it on Facebook. I like Hope Channel, so I liked them on Facebook. I like Hope Channel, so I like them on Facebook. David, they all like us. And if you like Hope Channel too, then like us on Facebook. Go to hopetv.org and simply click on the like button. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.
was once in the Chinese city of Shanghai. It was a rainy day as I looked out from my 10th floor hotel window. Beneath me, colorful umbrellas without legs were scurrying to and fro. Where were they coming from? Where were they going? Under each umbrella I imagined a father, a mother, a grandfather. Did they know about Jesus? I'm not sure, but I'm glad Jesus knows about them.